So if you import this data, the application would prompt you to open this Excel in the SPSS. And for the first time that you import this data, wala pa itong mga values, and you will be the one to set these values for your variables. Let's say, for example, dito sa number of employees in your Excel data, you have your numerical values. So ito yung mga number of employees niya, may 10, may 70, may 31. And we have to group this numerical data so that we can come up with an ascribed numerical value to make it ordinal. And making it ordinal, coding the numerical data into an ordinal data so that we can create groupings so that later on we can make use of these groupings for other inferential statistics. Let's say, for example, yung number of employees. Yan, kasi kapag in-encode natin itong mga numerical data na ito, ito lang yung i-export ng SPSS unless gagawa tayo ng coding dito mismo sa SPSS. And when we make these codings on the data view, dapat naka-ordinal type na siya. And to make that, you only have to group them according to the number or the numerical value of your variable. Let's say, for example, dito sa group 1, or the number of employees, I already have the numerical values for the number of employees that I have in the Excel. And setting this numerical values would give you these groupings. At lahat ng mga groupings depende din sa numerical value ng ano yun? Ha? Click lang.
Okay. Sa pagsaset ng numerical values, nasa inyo yan kung anong numerical values ang ilalagay nyo sa mga categorical or numerical variable na meron kayo. Para magkaroon lang tayo ng groupings. Dahil kung ito lang ang pagbabasehan natin, the number of employees, these are numerical values that is exported from the Excel. Ito yung mga yan. At kung gusto natin gumawa ng groupings, depende doon sa values na yan. Let's say, for example, yung value number 1, that would be an employee from less than 10. So all values that are less than 10 shall be coded as 1. Ayan, 7, 8, 7, 5. And another value would be 2, that is 10 or 10 to 10 to 49 would be coded 2. So dito sa bagong export lang natin, wala pang value ito mga to. At kung titingnan natin yan, ito lang ang numerical values na na-export. At doon sa Excel na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, hindi pa rin niya mag-group yan unless you name these values. Let's say, for example, for this value, if we set all values that are less than 10 shall be coded as 1. Lahat ng values dito sa variable na ito will be coded as 1. Mga to, ito mga 1 na yan. 8, 5, 8, 7, 8, 7. Lahat yan ay makukode ng 2. So all of these numerical values, when you group them and assign with another numerical value for the groupings, will be used for other inferences na gumagamit ng groupings, such as itong topic natin ito mamaya. Dahil doon sa last topic natin, we only have 2 groups to compare in the t-test. Meron lang tayong group 1 and group 2. Paano kung meron ng group 3? Hindi na tayo makakapag-conduct ng t-test unless doon sa 3 groups na yon ay mag-preparing tayo for each of the 3. Pero if you have group 1, group 2, and group 3, i-pair muna natin yung group 1 and group 2, and then group 2 and group 3, and then group 1 and group 3 for us to conduct 3 t-tests. So, mahirap dahil medyo laborious kapag 3 t-test, lalo na kung marami yung data natin. But nonetheless, kapag may application ka naman, okay lang din kasi at a single click, pwede ka naman mag-compare ng 1 and 2. Let's say for example, kino-compare natin itong group 1 and group 2 only. Kahit meron kang group 3 dyan, pwede mo siyang ilimit kasi dito sa comparing, let's say for example, we compare the first variable
comparing the groupings, at tanungin kanya kung ano yung groups na kino-compare mo. Say, group 1 and group 2 only. So, when you click this, it would give you already the parameters that or the statistic that you need for your inference. And in this case, kailangan lang naman natin ay yung t-test. So, ito lang naman ang kailangan natin makita dito. So, if we have these values, the degrees of freedom, the significance, and the computed value of t, we can compare that. If manually you compare that with the critical value, you can locate that in the table of critical values of t. But in this case, kapag gumagamit tayo ng SPSS, ibinibigay niya na sa atin itong computed value of the significance, and this is only compared to the set level of significance. If we set a level of significance of 5%, so ito yung kino-compare natin doon sa level of significance. In comparing the level of significance, medyo baliktad yung convention, kagaya ng na-discuss natin last meeting. Kung sa pagko-compare ng computed values, if we compare the computed values to the critical values, we reject the critical values if the computed value is greater or equal to the critical value. But in the case of the comparison on the computed p-value or the significance value, if the computed value or the significance value computed is less than the critical or less than the set alpha level or the set level of significance, which is 0.05, we reject the null hypothesis. Baliktad siya doon sa comparison ng computed value of this statistic. Huwag malilito doon, kapag manually, kino-compare natin doon yung computed value of the statistic doon sa critical value, it should be greater or equal so that we can reject the null hypothesis. But in the case of the computed value of the significance or the p-values, this computed p-value shall be compared only to the significance level. And if the significance level is 0.05, it should be less than the significance value, the set alpha level, so that we can reject the null hypothesis. So kahit may tatlo tayong groupings dyan, iisa-isahin lang natin sila. Kung gusto man natin i-compare yung group 1 and group 3 only, we can compare those two for the variables. So bibigyan kanya ulit ng another value which will be compared, and another convention for rejecting and accepting the null hypothesis, comparing another two sets of groups. So kung meron kayong tatlong groups, ibig sabihin tatlong t-test ang gagawin para ma-compare nyo yung tatlong yun. But in the case of the topic that we will be discussing later, we can conduct simultaneously or compare simultaneously these three groups without having to compare two groups each time that we compare group 1 and group 2, group 2 and group 3, and group 1 and group 3. Hindi na tatlong beses na gagamitin natin. And that is what we call the analysis of variance. And doon sa wala kasi
6. And isa pang sample for the t-test. Let's say, for example, ito, marami itong data na to. Exported from the Excel din. Kung meron kang 320 respondents, so marami yan, kailangan maka-encode lahat ng responses nila. So meron naman kayo na experience na naman na yan sa Excel. You only have to export that or import that from the Excel para magamit niyo itong SPSS. And let's say, for example, meron tayong ilang barangays ba? 8 barangays to compare. So, pwede mong i-compare sila isa-isa. 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 3, 1 and 4, pero masyadong matagal. Mahaba yung comparison kapag t-test ang gagamitin. But if we make use of the analysis of variance, we can compare all these 8 groups of respondents according to the variable that we are trying to test the difference, na hindi na tayo dadaan doon sa paisa-isang comparison. Makukompare na natin itong 8 ito. And that will be our topic for today, the analysis of variance. But before we proceed with that, if you have some clarifications on the conduct of the t-test for your data, you may share your questions now so that everybody can relate if they have the same question. Sino ang may question dyan? Wala na namang may question. Si Sarah nag-question. Tanghali na kasi hindi pa babangon. Naririnig pa ba ako? Yes, sir. Oo, sir. Walang nag-react. Ano may question? Yes, Lard. Sir, hindi po ako maka-download ng SPSS. Paano po ba? Help. Parang may binigay si Ryujel na dati. Hindi ka ba naka-avail nung freebies ni Ryujel? Sir, hindi ko masensor. Malaki yung file eh. Malaki yung file. Opo, sabi ko sir sa ano po, kaya lang pag nakita-kita ng personal sa finance, sir, willing naman akong i-install. Kaso nga sa finance pa, sir. Finals na yun, sir. Kaya Sa Google Drive, sir, pwede? Sa Google Drive po, kaya. Ayun ang hindi ko sure. Kasi yun, mahirap. Ay, alam, finals pa yun, di ba, Ma'am Larnie? Puntahan nyo na si Ryujel. Sir, saan ka nga pwedeng puntahan? Puntahan na natin siya. Punta kami sa iyo, Sa sir. Olonga po. Saan po dyan? Sa Olonga po. Dito lang po sa Gordon Heights po. Anong number po? Si Rene yata, nakuha na niya eh. Pinuntahan niya sa Ryujel yata eh. Hindi po natuloy na magkita kami, sir. Iba yung pinuntahan niya. Char. Tahimik siya, oh. Sir, available kayo sa Sunday? Puntahan ka namin, sir. Ay, bukas pala. Ay, bukas. Next week po. Possible po. May gugulo yung mga classmates niya. Hindi, okay lang naman po. Yes, sir.
Thank you, sir. Thank you. So, ganun lang. Ganun lang naman yung paggamit ng SPSS when we conduct the test. Mamaya naman, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung analysis of variance with SPSS. But before that, we have to discuss first para alam nyo kung ano yung pinagbabanggit natin dito na analysis of variance. Nag-upload ba ako ng lecture? Hindi, kalimutan ko. Nag-upload na ba ako ng lecture? Hindi. Hindi po, sir. Hindi po, sir. Nag-remind. Opo. Okay, so for today, we will be discussing the analysis of variance. Analysis of variance. How's it going? Nothing noise. Saglit lang, kung sa mga cellphone. Kasi babangon ng maaga, ngayon ka maggugulo-gulo dito. Eh, pasok lang tayo sa mga hindi naman mabuti ng 2 minuto. Hindi ka nag-iisip.